Yung tatay ko, mahilig siya magbasa ng mga dyaryo at magazine. Naalala ko isang beses, may nabasa ako sa isa sa mga babasahin niya na isang kwento tungkol sa aswang. Hindi ko na maalala yung pangalan ng dyaryo na yun kasi nahinto na rin ata mag-publish eh. Pero yung kwentong to, tumatak talaga sa isip ko. Sabi sa article na yun, nangyari daw to sa totoong buhay. Isang lalaki ang nagpadala ng storya niya. Pangalanan na lang natin siyang Rodel. Nakatira si Rodel at ang asawa niya sa Maynila. Hindi niya na sinabi kung saan sa Maynila. Masaya daw sila mag-asawa kahit wala pa silang anak. Pero nagbago daw ang lahat nung pumuntang asawa niya na isang teacher sa Capiz para sa isang teachers convention. Ayon kay Rodel, simula noong bumalik ang asawa niya galing sa convention na yon, napansin niya na may mga kakaibang kinikilos na to. Nung mga unang araw daw, laging nagpapabili ang asawa niya ng dinuguan at adobong atay. Yun lang daw ang gusto nitong kainin. Sinusunod naman siya ni Rodel kaya laging dinuguan at adobong atay ang binibili nilang ulam. Ang kaso lang, hindi daw masiyahan yung asawa niya sa mga binibili niya. Nasubukan na ni Rodel na bumili ng iba't ibang klaseng dinuguan at atay. Atay ng manok, atay ng baboy, pati atay ng baka. Sabi ng asawa ni Rodel, "Hindi masarap ang binibili mo sa akin, iba yung natikman ko dun sa Capiz." Makalipas ng ilang linggo, naging irritable daw na lagi ang asawa ni Rodel. Yung itsura niya daw parang laging di mapakali na parang may bumabagabag lagi sa kanya. Di nagtagal, nahuli daw ni Rodel na kakauwi lang ng asawa niya ng bahay, isang araw. Madaling araw na nun. Nagtaka siya kasi ang alam niya, sabay naman silang natulog nung gabi. Kaya sinubaybayan niya ang asawa niya sa mga sumunod na gabi. Totoo ang hinala ni Rodel. Umaalis nga ng gabi ang asawa niya at bumabalik ng madaling araw na. Hindi naman daw lagi pero ilang beses niya na din itong ginagawa sa isang linggo. Hanggang sa isang araw, may lumapit daw kay Rodel na isang kapitbahay na babae. Tinanong niya kung may nangyari daw ba sa asawa niya. Kasi daw, nung nakaraang araw, parang kakaiba daw yung kilos nito tapos nilapitan daw siya at sinabihan siya ng, "Buntis ka, no? Hindi mo matatanggi. Alam ko buntis ka kasi naamoy kita." Sobrang nabigla daw yung babae kasi imposible daw na malaman na buntis siya kasi ilang linggo pa lang yung dinadala niya at hindi pa malaki yung tiyan nito. Doon na napatunayan ni Rodel na aswang na nga yung asawa niya. Ang ginawa niya, pumunta siya sa isang albularyo at humingi ng tulong. Binigyan siya ng albularyo ng langis na nasa maliit na bote. Nung araw na yun, pagka-uwi ng asawa niya, nagwala daw yung asawa niya na parang nababaliw na. Nanlilisik daw yung mga mata nito at sumisigaw na itapon na ang bote ng langis. Dahil sa takot at pag-aalala, itinapon naman ni Rodel ang bote ng langis para kumalma na yung asawa niya. Simula nun, lagi na silang nag-aaway. Laging mainit ang ulo ng asawa niya at dumating na sa punto na gusto na naiwan ni Rodel yung asawa niya. Kaya lang, dahil sa mahal na mahal niya din ito, hindi niya rin magawang umalis. Nagbulag-bulagan na lang siya sa mga gabing umaalis yung asawa niya. Ang masakit daw sa kanya ay yung makita yung asawa niya na umuuwi minsan na may mga galos at sugat sa katawan. Nagpatuloy ang ganitong pamumuhay nila hanggang sa dumating ang araw na naging usap-usapan na sa lugar nila na may aswang daw doon at nagsisimula ng umaksyon ng mga tao. Natakot si Rodel para sa asawa niya kaya nagbalak siyang umalis na sa lugar nila.
Noong huling gabi nila, hindi napansin ni Rodel na umalis ulit ng bahay ang asawa niya. Pagising niya nung umaga, nakita niya na lang na nasasala yung asawa niya at nakahandusay. Patay na ito at maraming mga sugat sa katawan na parang mga taga ng itak. Nung araw na yun, narinig niya sa mga kapitbahay na may malaking asong itim daw na nahuli yung mga tao na umaalagid sa bahay ng isang buntis. Hinabol daw ito at pinagtataga, pero nagawa pa rin itong makatakas. Doon na naintindihan ni Rodel ang nangyari sa asawa niya. Noong gabi, nilibing ni Rodel ang asawa niya sa likod ng bahay nila. At matapos nun, umalis na din siya sa lugar na yun. Hindi na nag-asawa pang muli si Rodel. Iniisip niya, kasalanan niya din siguro yung nangyari. Kung sana hinarap niya yung asawa niya, napigilan niya pa ito sa mga ginagawa nito at nagtulungan sana sila na kontrolin ang sitwasyon. Siguro, buhay pa sana ang asawa niya ngayon. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Para maging updated sa mga bagong contents, hit niyo lang ang subscribe button sa screen niyo. Pwede rin kayong mag-visit sa Facebook page at sa website. Yung mga links nasa description box. Salamat sa pakikinig.